Welcome guys, good morning guys, magandang araw. Welcome sa third video natin guys, sa pangatlo naman nating video guys. Okay guys, kumusta kayo dyan guys? Okay guys, ngayon lang uli ako nag-vlog guys kasi yung nakaraan kasi guys, medyo tinatamad pero sa hiya guys, nalagpasan ko na yun sa pagbablog guys, yung hiya at saka yung yung hiya at saka yung yung courage ba guys. Nalagpasan ko na yan guys. Okay guys, may ano ako sa inyo guys. Meron akong ibabahagi sa inyo guys, i-share sa inyo guys. Para ito sa mga ano guys, kung ikaw ay isang dating OFW na or mga baguhan ng mga OFW, tapusin mo pa ron tong video na to guys dahil para sa iyo ang video na to guys. Wow. Okay guys. Yun po yun guys. I-elaborate ko lang guys. Kasi dati guys, homesick ako. Hanggang ngayon guys, homesick pa rin ako guys. Yung topic na guys, about homesick. Kahit alis ako ngayon guys, natambay ako, homesick pa rin ako guys. Gawa ng yung iwanan natin na pamilya natin dito sa Pilipinas guys. Yung iniwanan natin na pamilya, kahit matagal ka ng OFW, homesick ka pa rin. Pag sakay mo lang eroplano, nakita mo yung lugar mo, homesick ka pa rin guys. Ay, mayroon din akong ano dyan guys. Mayroon din akong gumagana sa akin dyan guys na panlaban sa homesick guys. Okay guys, gaya nga anong nabanggit ko nung una guys. Okay guys. Pero bago natin simulan yung topic guys, ikwento ko muna sa inyo yung aking guys, aking munting kwento sa pagiging OFW guys. Okay guys, sana kwento ko na pala sa inyo guys, na nabanggit ko guys na dati ako sa Punti, yung unang abroad ko, ay sa Brunei, yung unang abroad ko guys. Sa Brunei ay homesick talaga guys. Pero ano dyan guys, medyo sa akin iba, binata ako pero nakabuntis ako, may anak na rin ako. Yung nga, iwanan mo yung ano mo rin, yung pamilya mo, mga magulang mo. Same lang yan sa magulang mo, iwanan mo at saka sa asawa mo. Parang same lang yan para sa akin guys. Iwan ko lang sa iba, parang same lang yan guys, sa iniiwanan. Yun nga guys, nakaka-homesick talaga guys. Malayo ka, pamilya mo. Pero ang inano natin dyan, nagpapamotivate sa atin guys, ay yung ano guys, yung sahod ba. Yung sahod ang nagpapamotivate sa akin noon, na talagang gusto ko mag-abroad para kumita talaga ng ng makatulong sa pamilya, sa pag-aral ng anak ko. Yun po yun guys, yung homesick. Na homesick din talaga ako guys noon, homesick. Pero yun po yung ko, iniisip ko na ang priority ko talaga sa aking pag-abroad, dahil para makaipon para sa makatulong sa pamilya. Yun po yun guys. Pangalawang abroad ko guys, isa Punpi. Homesick pa rin ako guys doon sa Punpi. Ang layo ng Punpi guys. Sa Punpi, Micronesia, napakalayo yun guys. Malayo din yun. Magdadaan pa ng Papua New Guinea. Homesick din ako guys, pero ang inisip ko palagi guys, yung sahod at saka makatulong sa pamilya. Okay naman din dun guys. Na homesick talaga din ako, lalo na sa hindi masyado na yung may kunting pagkakaiba sa kontrata. Kaya kung dapat ka mag-abroad, isipin mo talaga, tingnan mo yung yung kontrata. Para ito sa mga baguhang mag-abroad, tingnan mo yung kontrata mo, kung tama ba yung ng employer, yung lalo na yung sahod. Kaya mayroong ibang employer na minsan hindi sinusunod, kunting diferensya lang naman din. Pero siyempre hindi rin maganda sa atin guys. Okay guys, na homesick din ako doon guys, gustong umuwi, lalo na namatay yung kapatid ko, kaya lalo ako umuwi ako doon. Siyempre hindi naman malaking sahod noon, umuwi ako. Kaya maganda talaga guys, para hindi ka ma-homesick, medyo malaking sahod ang piliin mo. O yun po yung guys. Pangatlo kong abroad guys, pangatlo kong abroad ay sa naghanap ako, pumunta ako ng Manila, naghanap talaga ako doon. Trabaho muna ako doon guys, sa Manila. Shout out pala sa DMCI guys. Yun po yung ko guys, yung huling trabaho ko sa Manila guys, yung DMCI. Maganda din naman ang kumpanya kasi lalo na okay din naman guys, lalo na sa benepisyo. Yun lang kagandahan. Talagang pasok na pasok ang benepisyo. Ang ginawa ko doon guys, siyempre nag-ano muna ako doon sa DMCI. May baraks-baraks kasi ako lang mag-isa. At saka naisipan ko rin na mas maganda mangupahan. Siyempre, mahal ang upa sa Manila. Alam nyo naman, ang upa sa Manila ay
pinakambaba ay 4,000, 4,000 or 3,000. Kaya buti may kaibigan ako na si Delphine Sarki, shout out sa aking kaibigan. Doon pumunta ako doon sa kanya din. Nakitira. At saka hanggang doon ako nagtrabaho din sa medyo matagal sa DMCI. Kulang-kulang 3 taon ganyan. Yun po yun guys. Pangatlong abroad ko guys isa Guam na naawa naman ang Diyos sa paghahanap-hanap ko ng abroad. Naawa ang Diyos kaya napunta ako ng nakapunta ako ng Guam, nakapasa naman lahat sa mabait na agency namin sa Guam. Okay naman yung sahod kaya dapat guys okay yung sahod na tamang-tama or sobra kunti para makaipon ka, para yung homesick mawala masyado. Pag nakatanggap ka ng sahod, yung homesick hindi na masyado guys. Kasi malayo tayo, dapat yung sahod guys. Yun po yung sa akin guys. Okay guys, umpisahan na natin yung topic guys. Yung panlaban sa homesick guys. Una, bago ka mag-abroad, dapat yung sahod. Yun ang panlaban din guys. Numero 1 guys. Yung number 1, pag nakatanggap ka ng sahod, pag nakapagpadala ka, yung homesick mo mawawala halos. Bakit mawawala? Siyempre, nakikita mo yung pamilya mo na pinadalhan mo sa Pilipinas na masaya sila, nakatanggap na sahod mo. Yun po yun guys. Pangalawa guys, panlaban ng homesick guys is yung pagbibideo call, kontak mo sa pamilya mo. Yun po yung pangalawa para panlaban sa homesick na medyo mawala. Kontak mo pamilya mo, ganyan. Sama-sama ka sa mga video-video nila. Or Zoom ba yan? Zoom video or Messenger video. Mawala yun guys. Tapos pangatlo guys, mag-inom ka guys, tama lang. Hindi naman yung sobra na kagaya ko na sumusuray-suray mag-ice tea. Yung sakto lang. Sakto lang na uminom ka lang. Para mawala yung kunting homesick din. Sabay tulog. Kasi alam nyo naman, ako nga na homesick pa na ako kahit mag-abroad pa ako. Ilang abroad na ako. Pang-apat na ngayon. Pangatlo eh. Pang-apat na ngayon kung makalabas pa ako. Yun po yun guys. Pang-apat guys, pinaka-importante sa lahat guys, bukod pa yung exercise, bukod pa sa lahat, pinaka-apat dyan guys, yung pinaka-last natin guys, pagdadasal sa Panginoon. Yun po yun guys, pagdarasal sa Panginoon, hindi po tayo ma-homesick. Pag nagdasal tayo, hingiin natin sa Panginoon kung anong ilagay yung pamilya natin sa magandang kalagayan, na safety sila sa magandang kalagayan. Yung pagdarasal natin, isama natin sila para guys, para yung Panginoon kasi yun ang makapangyarihan sa lahat para dinggin tayo sa Panginoon natin. At saka siyempre pagpalain tayo, palakpakan naman dyan, di ba? Ganyan po guys. Okay guys, naniwala pa ako guys sa ang kalaban po natin talaga sa pagiging OFW. Naniwala pa ako na yung guys, yung may solusyon tong guys, yung kaaway natin na homesick guys. Yun po yung pinanawalang may solusyon. Yun po yung sinasabi ko guys. Yung sunod-sunod na sinabi ko. Yun po yun. Panghuli yung sa Panginoon, magdarasal ka. Okay guys. Samahan mo ako sa aking mga susunod na video guys. Sa aking susunod na vlog. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, kung isa kang OFW or ex-abroad, pwede mong i-like yung aking guys para manotify guys sa mga bago na naman nating vlog or video sa simpleng tao na kagaya ko, simpleng vlogger. Pero may pangarap guys, siyempre. Huwag kayong mag-alala guys kung homesick kayo guys, nandyan pa kayo sa nandyan ka pa kaibigan sa ibang bansa. Magdarasal ka lang, mawala yan sa Panginoon. Wala nang tatalo dyan. Okay, kunting inom ka lang ng kunti. Sa pamilya mo, sa Messenger, tawag, lahat, padala, yung sinasabi ko. Kaya nga maganda mag-abroad ka, medyo malaking sahod mo para pagpadala, para yung pamilya mo happy. At saka magtira ka rin, mayroon akong topic dyan sa baba na pag-iipon. Ano rin yan? Magtira ka sarili mo, tamang pag-iipon. Gumagana sa akin, iwan ko lang sa inyo. Yun po yun guys. Yun po yung guys, guys, sa homesick. Yun po yung para sa pinaniwalaan ko na mabawasan yung homesick mo, para mabawasan lang yung homesick mo guys, yung importante. Ang kagandahan ngayon guys sa pag-abroad guys, pangatlong abroad ka, halos yung homesick guys ay
halos na unti-unti na siyang nawawala, pero mayroon pa naman siya, pero halos maano na rin siya, masasanay-sanay ka na rin guys. Kaya kung may bago kang OFW, huwag kang mag-alala. Ano ka pa? Mag-abroad ka pa, mag-apply ka pa sa abroad ganyan, kung kulang yung ano mo, pwede mo rin sabayan ng negosyo. Nasa iyo naman yan eh. Nasa atin yan kasi sa ibang sa abroad kasi pwede ka rin mag side income doon or magnegosyo. Pwede ka rin doon na dandahan lang or ano. Hinahinay lang. Okay guys, yung trabaho ko guys, isang heavy equipment operator guys. Kung ikaw guys ay isang heavy equipment operator, kung ikaw ay isang driver, kung ikaw ay isang heavy equipment operator, kung ikaw ay gustong matuto guys na mag-operate, pwede mong ilagay ko yung link sa taas guys sa video na to guys. Nandiyan po yung group natin sa It's a Malupit group na operator. Ilagay ko, pindutin, i-click mo lang yan dyan guys. Tapos maglapag ka ng mga video para yung iba maglapag, pati ako lapagan na rin lahat para matuto yung iba. Okay guys, sabi ng Panginoon, okay guys, hanggang dito lang yung video natin guys. Sabi ng Panginoon guys, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Lucas 10:16. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa panonood. See you my 4th video guys. I love you guys. Bye, ciao.